Okay, mali, magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. At kasama natin si Sec Jing Parasek. Magandang araw siya. Magandang araw muli. Paring At Eli. siyempre, pag-usapan natin yung pinakahuling pangyayari dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan ay natanggal nga bilang senior minority leader, ito pong si Deputy Minority Leader, ito pong si Congressman Ege Rice ng Caloocan at lumilitaw na talagang nais kontrolin ni House Majority Leader Sandro Marcos ang buong House of Representatives at yun pati minorya kinokontrol. Yes. With due respect, nagkataon lang na one of my close friends, yung minority floor leader. Way back pa, nung magkasama kami in the 1998, nung una akong naging member ng House, kasabay ko rin itong minority floor leader ngayon si Congressman Nonoy Libanan. We have already became very good friends. Pero with due respect, nothing personal, at ito kay nire-respeto ko ito. Alam naman natin talaga dyan na hindi na totoo na minority talaga yan sila. Hindi ko malaman anong transition period nagkaroon ng ganitong pamaraan. Kasi naalala ko, ang patakaran talaga dyan sa minority ay tunay na minority. Na sila ay elected by the minority themselves. Why? Because, alam mo pare Eli, ang proseso talaga niyan traditionally and also by the rules ay kung may tatakbong speaker, kung may lalaban, may katunggali, isa, dalawa, maglalaban yan. Tapos, kung nanalo yung speaker, lahat ng bumoto sa kanya will be called majority members. Lahat ng bumoto sa minority will be considered minority. So, yun po ang talagang tamang rules dyan. Pero hindi ko alam kung kailan nangyari ito in the last probably 5-6 years or even last 10 years. Biglang pinalitan nila. Ang nangyayari ngayon, ganito. Kaya natin nasabi na yung minority ay hindi totoong minority. Kung sa ano pa yan, corporation pa yan, or sa isang manufacturing company na may mga workers, ito sila, ang tawag niyan, company union. Bakit natin nasabi yan? With due respect, I'm just telling the truth. Kasi, pag nag-election ang speaker, boboto mo na lahat, walang lalaban. Tapos, nanalo, di ba? Or kung yung hindi bumoto, baliwala lang yon. Tapos, pag nanalo na yung speaker, pagpatawag siya uli ng eleksyon ng minority. So, paano mo masasabi ng eleksyon ng minority kung yung bumoto sa speaker ay yun din ang buboto sa minority? So, wala talagang ano? Walang real minority. Kasi, it is only after na halal yung minority at sasabihin, sino bang gusto mag-minority? Pipiliin din. Sino gustong magpaiwan ng majority? So, ngayon, yung minority na majority, ang puso, hindi yan tunay minority. Ito So, sila, Elise, since hindi yan sila, talagang opposition yan sila sa speaker, sasali lang din sila sa minority. Sila ang tunay na minority. Pero since lamang na yung pinili ng majority na minority, humalo na lang yan. Yung Liberal Party, sumalo na lang sa So, naging member na sila ng minority at pinili si Erice.
nung nakita na, nung unang impeachment against Marcos, na kontra natin to si Erice, tunay na minority ito. Lagyan natin ng minority na siguradong boboto against Sara. Kaya pinili itong babae na may Junel at may anong pangalan ng ano? Ronnie. May Ronnie Dayan at may iba pa, may Flavi pa, para sigurado talaga na ang minority is also going to vote. In other words, wala nang democracy. Gusto nilang kontrolin, maski walang basis yung kay Sara Duterte na impeachment complaint, pero ginahasa na yung mga tao na siguradong boboto dyan sa impeachment. Ngayon, because nakita nila na madagdagan yung mga mag-o-oppose at magdadaldal, mabibisto sila pagka may mga nagsasabi na mali yan, mali ito. Tinanggal nila si Erice para wala na siyang boto. Kasi hindi, because pag minority floor leader ka or majority, you are member of the ad hoc. Lahat din ng committee ata, no? Pwede siya. So, pwede siyang voting member sa Committee on Justice. So, tinanggal nila para wala yung voting ano niya. Kaya zero. Or one vote lang. Si Kwan, ang tunay na minority, si Suntay lang. Ngayon, dito tayo sa issue. Bakit siya tinanggal? Anong sinasabi nitong Dingbak siya Queen? Na ito yung mga tirador nila Ito kaagad yan ang tumatayo. Si Iloilo. Si Iloilo. Alam naman, kaibigan ko rin ito. Pero wala tayong masasabi because we are just telling the truth. So, kinwestiyon ni Erice, ito ngayon yung sinasabi ni Erice. Okay, panoorin natin. Paupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali. Kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Tinanggal bilang House Senior Deputy Minority Leader si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nitong Martes, March 3. Kamakailan mabibigat ang naging komento ng kongresista sa naaprobahang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa komite ng Kamara na anyay hindi naman talaga bubuwag ng mga dinastiya sa politika. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Talaga naman, because under our Constitution, there's a separation of power. There are three branches of government working, coordinating with each other, but independent. Pero ang sinasabi ni Erice, how can it be an independent when the son of the president who represents the legislative is of course biased to his father. So lalo na majority floor leader, yung balita ko diyan, yung speaker talagang under the guard of the majority floor leader dahil yung dating dating speaker ay pinsan. So they're walking in tightrope, itong mga members ng Congress. Tapos, ang real story nitong sinasabi ni Erice, kinuwento niya yan sa akin, ay mayroon sana siyang privilege speech. Natunugan nitong dikya, itong mga, anong pangalan nito? Yung dikya diyan sa House? Sandro Marcos. Pinatawag daw siya. Naghari-hari.
minority member, ipatawag ng majority floor leader. Saan ka nakakita ng ganyan? So, tinawag siya at sinita siya. Ano na naman? So, ito nga yung sinasabi ni Egay na who are you to control what I want to speak about? Ako din, biktima din ako dito sa dikya na ito. Di ba sinita ka rin yan dati? Sinita rin ako dahil Sa ating mga vlog, sa ating podcast. Dahil, of course, matagal kong kaibigan, junior brad ko sa fraternity, si Speaker, biglang nagsumbong siya kay Speaker na nilalait ko daw. Siyempre, ano lang naman tayo, democratic, freedom of speech. Sinita ako niya at gusto niyang, sabihin sa akin na, bakit ka magsasalita kontra sa amin? Bakit? Sabi ko, sino ka ba? Demokrasya ito kung sabi niya, swerte ka dahil mabait yung tatay ko, kundi pinakulong ka na ng tatay ko. Sabi ko, gusto mo pala akong ipakulong, ito, pusasan mo na ako ngayon. Naghari-hari kayo yung voice ng protest or grievance, i-stifle nyo dahil ikaw ay congressman. Alam ko naman, utusan ka lang ni Speaker nung I was in the government of Duterte. Sino ka ba? Sakay lang kayo sa Carabao kung sino na kayong dikya ka lang naman, sabi ko. So ganun din ang ginagawa niya kay Erice. Kung anong gusto niyang ayaw sa mga ibang tao, ididiktahan niya kasi anak siya ng presidente. Pare, ganito ka siraulo itong tao na ito. Oo. So ngayon ay may binabanggit din na kasi parang makasara na raw siya, pinagbibintangan. Ito, inano si Erice, pakinggan natin uli. Anong sinasabi ni Erice? Sinabi ko po sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Where can you find a speaker na magre-report doon sa office ng majority floor leader? Mas mataas pa pala majority. Mas mataas pa yung majority kasi siya ang nagdidikta dahil alak na siya ng Pangulo. Kaya, anong symbol of democracy? Anong symbol of the separation of power when the son of the head of another department is also the controlling person but is favoring the other department? And he imposes on other members of the House to toe the line, to support the head of the executive department. Hindi pa napaka-incongruous ng ganyang pamaraan, paring Eli. Pero sa mga nakaraan ganyan ako nag-cover din ako sa Congress Pag may mga ganyan, sinisekreto, tanggalin mo yun. Pero ino-operate na lang, tanggalin. Pero ito kinumpronta, pinatawag pa. Dinala ro sa... Binastos pa. Tapos sinita. Yan, pero may agad na nagtanggol kasi ang sinasabi, yung hindi raw majority ang nagpatanggal dito kay Congressman Egay. Ito, kilala mo ba itong tagapagtanggol, yung taga Iloilo na ito? Ay, kaibigan natin yan. At of course, obviously, wala namang magawa yan si Janet Garin. Kasi, siyempre, yung sister-in-law niya, nakaupo doon. Pareha lang yan kay Gwen Garcia, yung daughter niya,
nakaupo as Secretary of Tourism, ito naman nilagay na Secretary of Energy. So, magto-total line talaga yan. Ano ba, hipag niya yun, di ba? Yung sa energy. Yung kapatid nito, Ng asawa niya. itong si Garin sa Energy, I think younger sister ng asawa ni Janet Garin. Yeah. So, ganyan ang mga kababayan. Oh. Ito, panoorin natin yung usapan. Ni- Kung gaano ka sinususian lang yung puwet nito, malaking puwet nito sinususian lang, Atake na. titirada na. Ito, tingnan mo, klarong-klaro, robot ito sige. Blaming the majority leader, the members of the majority, for what happened in their change in leadership is already unparliamentary and uncalled for. I am not accusing the majority. I'm accusing the majority leader because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng gano'n? 65 years old na ako. 30 lang yung nagtatanong sa akin. Hindi na ako nirespeto. Tinatanong, bakit ko sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Madalas akong sabihan, ni minority, Nonoy Libanan, pwede niyong tanungin. Tumatawag sa akin, si Sandro, nagre-reklamo sa mga salita mo. At kahapon, kinausap niya ako. Sabi niya, Guy, hindi ko na kaya ang pressure ng itaas. Kaya sabi ko, okay lang, para wala ka na rin problema. Mabait yan si Nonoy, pero siyempre, hindi Nape-pressure, naman ha? siya tunay na minority. He serves at the pleasure of the majority. Tulad ni Erice, kung hindi niya gagawin yung order ni Dikya, baka si Nonoy the next day, hindi na rin minority floor leader. That's why I was saying all along, mga kababayan, na hindi tunay na minority dyan, company union yan. So, they live at the beck and call of the majority. Lalo na ngayon, the majority is not controlled by the speaker, but it's controlled by the son of the, according to Amy Marcos, the drug addict brother of his. So, Kasi ako, nag-cover din ako dyan sa Congress. Yung huling term ni Mitra, bago siya tumakbo. Tapos hanggang kay JDB. Noon, pag may tumakbong speaker, tapos kung sino yung natalo, matik siyang minority. Well, I Diba? can speak for it. I can speak for it because I was part of it. Then Macapagal Arroyo became the president after Erap was ousted. JDB came back and ran for the speakership. We were then in the minority. Ako, si Escudero, si Ronnie Zamora, si Rolex, Alan Cayetano. So, ako, may grupo ako. Yung mga grupo ng LDP, sila Sani Angara, sila Chipeco, yung mga mga identified kay Ed Angara, LDP. Oo. Ngayon, kasi natalo si doon kami kay Fernando Po FPJ. Tapos ang isa naman si Ronnie Zamora. Tumakbo kami, kalaban namin si Joe De Venecia. Tumakbo kami against Joe De Venecia. Ako, si Escudero, si Ronnie Zamora. I lost by 3 votes to Escudero. Pero overwhelmingly nanalo si De Venecia. Number 2 na boto Escudero. si Escudero, number 3 ako, number 4 si Ronnie. So automatic si Escudero ang minority floor leader. Tunay na minority floor leader. Tunay talaga. Nagsama-sama kami. At noong panahon na yon, talagang real minority kami. So hindi katulad dito na i-elect mo na ang speaker tapos ang major, yung mga bumoto sa minority floor leader, yung tunay na mga nag-oppose talaga. Kaya nakasama namin noong panahon na yon si Sator Ocampo, sila Alisa Masa, na mga minority talaga na tunay at the time against GMA. So dito, iba ang usapan. Si Nonoy, nayawa ako kay Nonoy dahil Nonoy Libanan dahil siyempre, at he beck and call. This is
strange dahil minority floor leader supposed to be equal with the majority floor leader, but the majority is the one calling the shots. So, kontrolado lahat. Kontrolado kasi company yun. Yes. yun. At least buti hindi nahawa yung tradisyon dyan sa Senado. Sa Senado may tunay din na minority. May tunay. Oo. Dito lang Sa pinalitan, House. hindi ko alam kung panahon ba ni Bebot Alvarez or panahon pa ni before that kay Sunny Belmonte, ganun ang ginawa nila. I think kay Sunny Belmonte ata. Oo. Kasi dati yung naging minority si sa Quezon. Danny Suarez. Parang in-appoint din. Nagkaso yan pala eh. Nagkaroon ng case yan to Diba? resolve Yan. the problem. Yes, So, umabot pa sa Supreme Court. So na-upheld yung kay Danny Suarez. That was the last of the real Yes. minority. Yes. After that, ito nang hungog na, sino ba ito? Yung maraming relo daw na mamahalin. Sino? Si Abante. Oh, yun. Doon nag-umpisa ang company yun. Ayun. Sa kanya. Okay, so yan lang po mga kababayan at abangan pa rin mga kaganapan sa ating House of Representatives at So, dito sa administrasyon. by the way, partner, paring Eli, nakakausap ko kanina yung mga kasi they consulted me, yung mga sinampahan ng kaso nitong si Trililing. Itong sundalong kanin daw, sanabi nila. At ang sinampahan ng kaso, yung 18 Marines, si Baligod, si Mike Defensor, si Cathy Binag, si Loren Badoy, Jason sa. at saka si Jason Saba. Kasama. Sama. So, these are just mere mga comments. Wala naman silang kinalaman diyan sa Marine, but nag-comment lang sila against sa pambubuli nitong si Trililing. Now, sinabi nila na they will fight back. They will not allow this sundalong kanin na maghari-harian. Dahil porque kasama siya, utusan siya ni Marcos at they will just use the DOJ to suppress the rights of the people. So they will also file a case. And I understand they will file a case for money laundering. Kasi klarong-klarong money laundering yun eh. Tinanggap ni Kwan from peso to dollars. 2 million, di umano. 2 million at pinamimigay niya. So money laundering, graft and corruption. Bakit naging graft and corruption? Pera ng gobyerno yan eh. That's by giving it to Trillanes, allegedly. They are daw, sabi nila Cathy Binag na yung pera na yan has caused a injury to government. Favoring Trillanes, parang ganon. So that's also a predicate crime. So magsasampa rin sila ng kaso. Magsasampa rin sila. Dito kay At sasampahan din nila ng kaso yung mga ICC investigators. investigators. Sasampahan nila ng graft and corruption under Philippine law. At ipa-extradite nila yung Chantal, yung mga kung sino yung binigyan ni Trillanes allegedly ng pera. Yeah. Kung lilitisin si Duterte doon, dapat litisin din Dito. yung mga ICC investigator. mga ICC investigator dito sa Pilipinas. Yun. Bakit sila lang ba? Yun ang sinasabi nila Binag, nila Defensor, and so on and so forth. Ayan. Okay, so abangan yung kaso na yan. Oo. At yun po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw.